Kapapasok lamang po na balita, nagsuspindi na rin ng klase ang lungsod ng Maynila mula preschool hanggang senior high school matapos ilagay sa signal number 1 ang Metro Manila dahil sa bagyong Christine. Naglabas din ng lahar advisory sa Bulkang Mayon para mag-ingat ang mga residente sa paligid. Sa puntong ito, balikan po natin si Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng OCD NDRRMC. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Cheryl, magandang tanghali at magandang tanghali sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Director, hindi po biro yung 30 million individuals na affected at ngayon pa lang may ilang lugar na po ang binaha. Ano na po ang ginagawa ng ating pamahalaan sa paghahanda nga po nitong talagang paghagupit pa ng bagyo? Though nagsisimula na nga daw pong maranasan ito sa Kabikulan. Oo, Cheryl, since kahapon pa yan dahil kahapon pa naka-red alert na yung ating Emergency Operations Center sa Bicol dahil doon nga siya malapit, Cheryl, kahapon ang halos buong Bicol, halos buong Eastern Visayas at saka portion ng Mindanao kahapon. At ngayon lalong lumawak. To address that, Cheryl, no, yung ating NDRIM OC, after the PIDRA core group meeting kahapon of decision makers, itinaas na rin ang level natin sa red alert kahapon effective 5 p.m. Ibig sabihin, all hands ito. Ngayon, nandito kami lahat, no? Yung mga decision makers, yung mga available resources, yung mga available teams, na pwede natin tawagan yung mga assets natin at yung iba pang mga pwede nating itulong doon sa mga kababayan natin na posibleng mga ilangan ay in place sa ngayon, Cheryl. At ito ay complemented by other regions kagaya ng Cordillera, ng Region 2 sa Cagayan Valley, Region 3, sa Mimaropa at saka yung sa Region 5, they are also on red alert right now. At patuloy, Cheryl, ang aming pakikipag-ugnayan sa ating mga, through our regional offices, yung mga lokal na pamahalaan at iba pa nating mga stakeholders para masigurado natin na yung mga pangangailangan nila kung meron man ay ma-address. Pero as we speak, Cheryl, yung mga basic na like food items, yung mga non-food items na kagaya ng family packs, na mga hygiene kits, at iba pang mga, yung mga shelter repair kits, ay already prepositioned doon sa mga regions. At kung kakailanganin man, augmentation na lang as we go along. Pero ang pinaghahandaan nga natin yung talagang pagpaplano pa rin at pag-collaborate ng mga interagency along with the local government units and other stakeholders at isa pa yung pag-disseminate ng information in all levels, in all forms, Cheryl, para mainformahan ng ating publiko kung ano ang pwede nilang ma-expect dito sa bagyo na ito na medyo malakas at magdadala ng pag-ulan at ng hangin, Cheryl. Opo, ang sabi po ng Pag-asa kanina, itong bagyong ito ay napakalawak, around 720 kilometers ang kanyang radius. Practically, kaya niyang matabunan or maabot ang buong Pilipinas. And also, yung klase ng bagyo daw po nitong si Christine ay madaming ang ulan. Intense rains talaga ang dulot po nito. So since maaga rin naman po yung abiso at paghahanda, masasabi ba natin, Director, na handa po ang ating bansa dito nga sa hagupit ng bagyong Christine? Kung sa paghahanda po, sa palagay ko naman po, ang inyong NDRIMC, ang inyong pamahalaan ay nakahanda. No? Ganun din ang mga lokal na pamahalaan. Pero hindi rin po tayo nagkukumpiyansa, ma'am. We are always playing as a template yung worst case scenario para kasi hindi natin masisigurado, no? We cannot leave anything to chance. That is why talagang puspusan po ang ating pakikipag-ugnayan at kung may kailangan pa na dapat ibigay, pagkaloob as early as now habang hindi pa masyadong umahagupit, madala na natin. Pero as we speak po naman, sapat pa po yung mga supplies natin, although ang DSWD po ay hindi nagtitigil para po mag-distribute pa, mag-produce pa sila para pang-augment po, pang-tulong. At ganoon din po tayo dito sa NDRIMC, Cheryl, kung sakaling may pangangailangan, sasabihin lang sa atin and we will be able to provide. So far naman, okay pa ang ating finances, okay pa ang ating
pera para suportahan at mga resources available dito sa national, Cheryl. It's good to know din po na sabi nyo nga po kanina ay lahat ng relief goods na kakailanganin sa iba't ibang probinsya ay nakahanda na, naka-preposition na po. Opo. At bukod pa dito, Cheryl, we would like to also give credit to our local government units kasi kasali din sila. Yung mga resources nila ngayon, bihira na lang na humihingi sila agad-agad. Pero siguro dahil na sunod-sunod ito, hindi rin maiwasan na there would be a need for at least the regional resources para for augmentation. At it's good then that yung current law natin, nagaan natin, allows for prepositioning of goods, and we are already employing yung anticipatory action natin, Cheryl, na hindi pa man, alam na natin, and one is yung analytics na ginagawa ng ating mga kaibigan sa DSWD na analyze nila kung ilan ang posibleng maapektuhan in whatever form yung populasyon na pwede maapektuhan. In this case, more than 33 million, Cheryl. Director Posadas, panghuli po, paalala natin sa publiko. Opo, kagaya po ng pinag-uusapan natin, Cheryl, how I wish I could downplay yung itong sitwasyon na ito, but wag po tayong maging kumpiyansa, lalo na dito sa Metro Manila, medyo umaaraw pa po. Pero nasa signal number 1 po tayo ngayon. At ganun din po, lalo na yung posibleng landfallan po itong Bagyong Christine, which can be anywhere from Region 3 to Region 1 or Region 2 po. So wag po tayong maging kumpiyansa. Let us always be on guard. Yung pong ating paghanda, yung ating pong panawagan namin para po, lalo na po dun sa mga identified na mga vulnerable communities natin, para po yung to heed the call, para po dun sa necessary preparations. Lalo na po halimbawa, example dito ay kung kinakailangan na pansamantala tayong lumikas sa isang safe na lugar habang posibleng manalasa sa atin itong bagyo dahil marami po itong ulan, marami pong hangin. And so yung possibility po ng flooding and landslide, pabantayan natin. At yung pong importante, lastly, Cheryl, yung paghahanda for every individual. Dahil pag safe po tayo, we can keep our families and our communities safe. Ingat po tayo and let's all be safe during Christine's onslaught. God bless everyone. Marami pong salamat sa inyong oras, OCD and DRRMC spokesperson, Director Edgar Posadas.